ngayon po ay inato na po yung ating national chairman, si Kaya Fred de Luna. Siya po yung ating national president. Yung naghahanap sa kanya ngayon, ito na siya. Marinig niyo yung kanyang tinig at sabihin, tatanong nila Kaya Fred kung sino yung nakastans sa niya. Sabi, ako raw. Kung si Kaya Fred de Luna yan. Hindi, mas maganda lalaki. Ay kasi po biglaan po nagkaroon ng meeting main office ng Watermark. Bukas na lang po kasi hihingin po ako ng 15 bukas na mga isang oras lang yun magkakaroon tayo ng dry run. Tuloy po ikakabit ito po sa likod. Ito po sa likod. Tapos bibigyan kayo ng ganitong signboard ng Watermark kung saan pupuli lang kayo, pupuli lang ng biyahe nyo na may ng Watermark. Tapos may Acto, may logo ng Acto. Ano po? Sa Watermark para makapag-ugnayan, para tayo ay makapasok. Kayo po ba'y willing na pumasok sa Watermark? Oo naman, po. Ngayon po, ang natin doon, may house rule lang po yun na siguro pag nagsisimula tayo, bibigyan mo kayo ng tigit-tigis ang kopya, andun yung mga bawal na dapat natin gawin. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Watermark na magkaroon ng sariling palikuran doon sa likod, may CR tayo ron. Ayaw lang nakakubad habang nandun. Basta lang po naka-dress code na maayos. Kasama tayo ng maayos. Hindi tayo lalabag sa alituntunin nila. Higit sa lahat, habang tumadaan ng araw, bawat isa sa inyo magkaroon ng suggestion para lalong maging maganda biyahe natin, diba? Kasi araw-araw, bawat araw mapapansin natin ano ba ang kulang sa mga ginagawa nating sistema para yung pasahero ay mapunta sa atin. Kausap ko na rin po ang traffic, heavy ng traffic ng dito. Bibigyan po niya tayo ng enforcer na may panigit. Siya po ay sa Watermark, mananatili siya doon simula sa umaga hanggang hapon. Ang magiging lang po nila doon sa tapat doon ay unloading lang. Walang magsasakay. Dahil po kung bakit may panigit kasi kung security lang daw po ng Watermark ng atin, hindi nila papansinin. Kaya sabi nung hepe nung sa Giginto, bibigyan ko kayo ng isang mangangasiwang enforcer para siyang mag-unloading lang so doon sa tapat ng Ngayon po, ang pilahan natin, ang slot natin 5. 5 po ang slot natin. Isang Pulilan, isang Malolos, isang Palumpit, isang Claridel, isang Baliwag, isang nawawala. Ang Claridel siguro sa Kapulilan pwede magsama, no? Pwede na magsama yun. Kahit po yung Baliwag pwede. Pwede na. Yun, isang dito sa MacArthur naman, may Kawayan, ako rito. Ngayon po, habang dumadaan ng araw, sana makisama kayo sa akin, kay Pres Henry, kung paano natin pananatilihin. Magkaroon kayo ng suggestion, ha? Kung ano man ang makikita niyo, pupunan ninyo na makadadagdag ng pasayero sa atin, para paraan, sabihin po ninyo sa amin para alam naman namin ang gagawin. Lahat po ng ating magiging transaction sa Watermark, manggagaling po sa kanila, sa akin ibababa, at sasabihin ko sa inyo at kung ano ang gusto ng Watermark. At least kayo ho ay kahit na paano sa tagal ng pagkakagawa ng pagkakagawa ko sa akin ay siguro naman may mga nakakita na rin sa akin sa television at narinig at nababasa ninyo sa dyaryo yung ating pangalan. At ang akto po ay panahon pa ng martial law. Hindi lamang po tayo ngayon lang. At ang akto po ay nire-respeto. At kahit anong ahensya ng gobyerno ay kinikilala po ang akto. At doon sa mga ibang nagpapakilala na sila na may magagaling na mga leader, ay ang sukatan po natin, wala pa po napatanggal ng piso ng gobyerno yung kahit isa. Pero ang akto po, marami nang pinatanggal. Ang huling-huling po pinatanggal si General Anson ng RTFRB. Ako rin ang nagpapalusok kay Lil Bautista.
Yan naman, kita-kita naman ninyo sa dokumentaryo yan at yung mga nakita rin siguro yung sa TV nung ako hindi pinapapasok sa LT Parby noon na sinasaraduhan yung gate. Pag naririnig na akto, ayaw papasukin. Kaya ang ginawa ko natin doon, simple lang. Kung ayaw ninyo kaming papasukin, di palalabasin muna namin kayo bago kami papasok. Pinatunayan lamang natin na ganun tayong kapwersa at kalakas kung nagkakaisa tayo. Ang akto po ay walang membership fee. Ang akto po walang tinatawag na bukaw. May internal kayo doon sa association ninyo, wala naman na kaming pakailan kung ano yung kalakaran ninyo. Ang very importante, ang habol lamang namin, magkaisa kayo at magsama-sama para respetuhin tayo. Kasi nung araw, ay alam naman natin na masyadong monopolyo yung organisasyon dito sa Bulacan. Para bang ang lumalabas ay isa lang ang kinikilala. 'Di ba? Parang isa lang ang kausapin, etc. Pero nung pumasok pa yung akto, hindi na po ganun ang sitwasyon. At pinaliwanag namin kay Governor, pinaliwanag namin sa mga board member, pinaliwanag namin sa mga mayor na hindi dapat ganun yung proseso na may isa ka lamang kakausapin. Ay kung hindi natin gusto yung kalakaran ng presidente, dahil pa rin kakausapin natin. Ang nangyayari sa atin ay ang kakausapin lamang ng araw ay mga presidente. Pagkatapos ang dating tagapalakpak lang sila ng ganun. Tapos wala namang benefit na ibinibigay sa hanay ng sitwasyon katulad ninyo, ay pangit yung ganong pananaw. Kaya nga po ginawa natin ay kinikilala na ang akto dito po sa Bulacan. Kung meron kayong federation, ay meron din naman kaming federation o confederation. Ibig sabihin, ano yung kaibahan nung sinasabing federation doon sa organisasyon. Mas malawak siguro tayo doon. Kaya yun po, kinikilala tayo, marami na tayong member dito. Ilan na member natin sa Bulacan na mga association? Ang Bulacan natin ay... Sabihin mo, yung mga member ng Ang akto. presidente natin sa akto ay umaabot na ng mga 30, bukod yun sa Santa Maria na 17, bukod yun sa San Jose del Monte. Basta Bulacan. Basta Bulacan, buong Bulacan po. Meron ng mga kulang ng 50 ang mga presidente ng akto. Yun o, nakapasok na sa atin. At lumalabas mo dito ay nagkakaisa tayo at may mga tinatawag nga natin. Kung may mga problema kayo sa LTO, may problema kayo sa LTFRB, yung mga dokumento ninyo, sabihin lang ninyo kay press. Meron nga kami dinala sa harap ni Jacob na ninakaw yung prangkisa, di ba, on the spot. Nakita mo naman na may action ka kaagad. Mababait na sa'yo ng mga taga ni Bruno, di ba? O, tigas-titi lang yun eh. Kung pagka sa ay tapangan lang yun. Pero pag tayo ng katapat nun, medyo iba na yung dating nun. Mayabang man ho yung kwento namin, pero nangyari na sa inyo mismong kasamahan na hinarap po mismo siya ron at pumunta ka ngayon doon sa LTFRB nung narinig yung pangalan ng akto, anong sinasabi? Segundo po. Oo, yun yung sinasabi ko. Ibig sabihin, hindi. Ayos na ngayon na. May hearing pa po. Yung hearing mo na yun, pakitang tao na lang yun, lalabas na yun sa'yo, babalik na sa'yo yung pangalan mo doon. Dahil pag hindi niya binalik yung kasama mo mga kulubusubin natin sila. Ganun po yung dating, hindi po tayo katulad ng ibang presidente ng nasyonal na puro utos lang. No? Tayo po ay direkta na nakakasama ninyo, pagkapala na ang muka, dinidirekta ko. Kasi ang problema naman ninyo ng solution dito, katulad ng mga region na yan, hindi naman ang solution dito eh. Pag nandun na sa Maynila yan, uutusan lang naman yan eh. Wala namang magagawa yan eh. Kasi ang kamalian natin, pag kayo lamang ang nagreklamo, nandito rin kayo, mababaw yan eh. Pero pag pinasukan na po ng akto yan, tapos letterhead na ng akto ang ginagamit, iba na po dating nun. Medyo, kasi dito po sa atin, problema ng isa, problema ng lahat. Hindi po dito yung problema lamang ng samahan ninyo, kayo lamang atin sa dialogue. Ang mangyayari ko dito, di ba, may problema kayo, yung mga ibang presidente rin ng buong Bulacan, member ng akto, kasama sa dialogue yun. O di mas iba yung dating natin, hindi katulad ng araw na iba. Ganun po yung gagawin natin. Yung tinatawag natin na kapag ikaw ay nagamit mo na ng 15 years, papile ka ng tinatawag na extension of validity, ay wala ka ng tsansa na ikaw ulit ang magkakaroon ng prangkisa mo. Dahil kailangan bumili ka ng bagong sasakyan mo. On the spot ba, magkakaroon ka ng bagong sasakyan ng oras na yun?
Oo, di ba? Hindi ka na magkakaroon, tapos ibibigay nila sa mga mayayaman para isa na lamang daw ang kausap. Ay yun, inilalaban natin yun, katarantaduhan yun. Yun ay kabuhayan natin. Kailangan ilaban ang upukan niya. Ano ba ho? Meron po tayo yung yung pinoproblema dati ng operator, yung pinipilit kayo na magbayad ng SSS sa mga, tapos sisingilin sa loob na 1 taon, dilibo rin yung sisingilin sa'yo bago magkaroon ka ng confirmation. Di ba nalakas yun eh? Pero yun tinanggal na natin yun. Sabi ko, katarantaduhan, napipilitin mo na yung driver ay ilalagay namin sa SSS, pero yung driver pa bukas wala na. Hindi naman empleyado yun eh. Markila lang siya. Diba? Kasi kung minsan yung driver naman, hindi naman talaga direkta dun sa ang tatamaan operator eh. Ngayon, kung gusto ipagpatuloy at nagkakaintindihan ka ng operator, walang pilitan. Diba? Kung gusto ng operator na mag-join kayo, yung operator ang magbabayad ng SSS mo sa loob na 1 taon, mas magaling yun. Pagkakabog sa inyo yun. Inalis po natin yun dahil marami po nagreklamo ng mga operator. Yung po tinatawag natin na kuminsan, yung single ticketing. Yung lahat na lamang ng tao may panikit. Dita yun, di ba? May LTO, may local government. Pag pumunta ka ng Maynila, MMDA, pati barangay tanod, may ticket na rin. Revenue lang hinahanap, pero wala namang naiaayos na mga tinatawag natin na benefit para sa mga driver. Yun inilalaban natin yun. At yung pong pagtaas ng fine, yung dating 150, ginawang 1,000. Halimbawa, nakachinelas ka, nahuli ka, the first offense mo nun, 1,000 agad. O, pagka ikaw naman, kalahating taon, na-check mo ulit nakachinelas ka, akala mo wala na, ay nakalagay yun doon sa computer. Di nakadalawang beses ka na. Diba? Pag nakadalawang beses ka na, automato, 1,500 ang babayaran mo, suspendido ka na ng 2 buwan. Kachinelas lang yun. Solusyon yung problema mo na hindi ka naka-expose, yun po yung trabaho ng akto. Pero wala kayong obligasyon sa amin. Wala kayong babayaran. Magkakaisa lang kayo. Kaya ngayon, kung nagkakaisa tayo, automato, re-respetuhin tayo. Katulad yung nangyari natin sa dialogue. Ganun po yan, on the spot, sinang maangas doon. Di ba tinuturuan ko pa si Jacob kung anong gagawin niya? Ibig sabihin, nakakapagsalita tayo ng ganun dahil kilala at nire-respeto at tama lamang yung ipinaglalaban natin bilang ang pinaglalaban natin ay yung benefit ng inyong kabuhayan. Hindi naman benefit ni Ka-Efren. Si Ka-Efren, yung akto, kilala na po. Kahit wala kayo, may akto na eh. Diba? Nung panahon ng martial law, bago kami nakilala, naranasan muna namin ang paluin kami ng batuta. Naranasan namin ang kumakain kami ng usok ng mututub. At naranasan din namin ang magsunog ng mga bus. At naranasan din namin na idinimanda kami ng system sedition. At naranasan din namin na kami ay tinatawag na pahirapan. Ngayon, nakilala na yan, andyan na yan, hindi na kayo kasama doon. Diba? Dahil may pangalan na eh. Ang pagsasamahan na lamang natin dito ay kung paano namin kayo ipagtatanggol. Kung paano ninyo magagamit yung aming organisasyon doon sa benefit na lamang ninyo. Diba? Isirasali lamang namin kayo doon sa mga benefit ng ating mga transport group. At nakikita naman ninyo kung sino yung kaiba-iba na pag nagsalita sa TV, ibang-iba eh. Kaysa doon sa iba na may sip-sip ng kaunti sa government pag magsalita eh. Tayo direct to the point, tamaan kung tamaan. Kasi hindi naman tayo nangihingi ng franchise eh, para magtuta ka sa kanya eh. Hindi naman tayo tinatapik para pakapihin ka lang eh. Hindi naman tayo pumapalakpak sa kanila kung hindi naman maganda ang sinasabi nila. Ay yung iba, hindi pa nagsasalita, may palakpak na eh. Para lang tayo mga utu-utu nun. Diba? Kaya tayo, ang very importante lang, magkaisa tayo at magsama-sama, 100% respetuhin kayo. Ano ang kagandahan doon sa ginagawa namin na kayo'y mag-terminal doon? Dahil mas maganda na meron na nagtiterminal dito, may nagtiterminal pa ro. Hindi naghahati-hati kayo, hindi lahat ay nag-aagawan kayo rito, o kaninong benefit yun? Benefit ba ng akto yun o benefit ninyo para kayo ay ano? Di ba? Ang gawin ninyo, mag-color coding kayo. Di ba? Halimbawa, yung mga nakapila ng ganyong karami, ay araw ng Lunes,
Ay, yung Martes naman ay iba naman. O, di ba? Ay kayo, kung may kinukuha na kayo doon na pasahero, may information naman, may mga info naman, tapos may nakukuha pa kayo dito, at tanong ko sa inyo, lumiit ba o lumaki ang kita nyo? Di ba nabawasan kayo? Nabawasan kayo, lalaki kita nyo. Kumakalat ngayon, yung pakukunan ninyo ng pasahero. O ngayon, kayo ng benefit yun, hindi sa inyo, hindi sa amin. Kaya ang very importante lang, yung exercise na yun, pakita natin. Tutulong ang barangay, yung sinasabi po nila, na doon sa tapat, kailangan ay magbababa lang. Hindi walang mababarako. Doon mismo sa tapat mismo ng Walter, wala po doon na magbabarako, nakukuha ng pasahero doon. Kundi, pagka nagbaba sila doon, ultimatum, huli sila. Di ba? Dahil para ang maiwas lang kayo, ang benefit ng government doon, nakaiwas ng traffic. Dahil meron na nga sa looban eh. Kung tayo ba pumunta sa loob, nang babarako ka pa dito. Yun po yung isa sa mga benefit na gagawin. Kaya meron po tayong nakatalagang pulis doon at saka mga tanod para sila italagaboy. Yan. O kita nyo, ilang oras kayo na nakaparada dyan bago kayo tumakbo. Ay kung halimbawa natin ay naghati, yung kalahati ay doon, yung kalahati ay dito. O may pinagkukunan kayo ng pasahero ron, may pinagkukunan kayo rito. Karagdagan ng income ninyo yun. Kaysa doon sa lahat kayo dyan, na nag-iinip ka na, hindi ko alam kung mapangungod ka pa, wala ka pang pasahero. Pero dito, hindi. Diba? Ay doon, mas maganda ron. Pag nasanay na ron, talaga naman marami naman namimili ron eh. Aminin naman natin ang katotohanan eh. Lalo ngayon, magpapasko, may perna. Di lalong malakas doon. Maglalagay ng mga pinatawag ng mga palaro doon, etc. Oh, kaya sinasabi ko, mababawasan kayo dito, pero ang lumalabas, mag-isip kayo kung anong mas maganda, mag-color coding kayo, palitan kayo ng paggano, di ba? Halimbawa, 3 araw doon, 3 araw naman yung kahapon. O, di, magkakaroon kayo ng sharing, lahat kayo ay makakarating doon. O, kung medyo maganda, kailangan naman, medyo maayos sa yung damit natin, may kwelyo. Pagkatapos, o, di, hanggang nag-iilasan kayo doon, tambay-tambay ka muna sa aircon, biglas na kayo, di ba? Halata mo naman, may tatawag naman sa'yo eh, kung ikaw na eh. Saka nga pala, cellphone number, kasi po magiging ano natin doon, dahil malayo sa po ang pondohan. Ahoy, mga ladies! Mares, hali kayo! Ito po ang ating dalawang ladies na makikita ninyo ng madalas sa Walter Mart. Siya po si Miss Susan. Miss. Dalagang-dalaga yan. Saka si Mare, misis ni Pare. Sila po ang mag-aano ng ano natin doon. Kaya ko po inaano na sana may cellphone number kasi po medyo malayo. Oo, para text lang. Labas na ulit. Kasi po. Pero may target tayo na mag-request tayo doon sa Walter na magbigay sila ng two-way radio para lumalabas, meron doon radio Sige po, lang. susubukan po natin. Kaya naman kayo bata. Yung mga ganun Paisa. nangyari pare. Oh, di ba? Tumawag lang kayo kay Ilak at saka kay Fred. Oh, libre. Opo, yung mga bagong pangalan. Halimbawa naman, may member tayo. Alam natin walang-wala. Nung oras na yun, kahit 5 pesos ay wala. Hindi alam ng pamilya kung ano ang gagawin. Dahil wala kang money. Tumawag lang kayo, kahit wala kayong pera ng oras na yun. Kukunin. Di ba? Kukunin at pinilisan nyo kung saan yung Magdadry na lang. Pero ang package nilang daw, 50,000. Hindi kaya na natin sa tulungan. Diba, kailangan magkaroon kayo nun. Ngayon, may lagayan pa yun. Bakal pa yun. May sticker pa ng LTO. Ngayon, pag bumili kayo sa tindahan na may lagayan, 690. Pero plastic. Pero kami, meron kaming ibibigay sa inyo na bakal, may sticker ng LTO na mas malaki doon sa nabibili dyan sa mga ano. Pero ang lalabas doon ay 30
araw ninyong babayaran. Hindi singilin mo lamang ng tig 12 pesos yan ay pagdating ng 30 days ay bayad ka na. Ayun, masakit ba sa iyo yun? Mas maluwag pa nga. Oo. Diba? Kaya bilangin na ninyo yung meron kayo na kahit wala pa kayong bayad, may ginagamit na kayo. Oh, yun yun. Tapos kung may mga halimbawa naman na emergency na hindi natin inaakala ay may namatay. Di ba may mga ganun pagkakataon eh, hindi natin masasabi panahon natin eh. Ngayon, tatawag ka lamang kahit 5 centimos, nasa bahay o nasa ospital. Tatawag ka lamang kay Ilang, kay Pres, tatawag sa akin. O biglang may kukuha na lamang sa kanya doon na hindi na magpapakahirap yung mahal sa buhay kahit walang pera ay maayos yung sa ating buhay. Ay kasi nakakatawang pakinggan niya. Pero napakahirap niyang pare pag namatayan, na walang pera. Dahil karanasan na ng mga member ko yan kasi karamihan sa atin, wala naman talaga naiipon dahil yung kinikita natin, yun yung kakainin natin ngayong gabi. O bukas, wala na yun eh. Yung galing sa LTO. Yun, isa rin yung para.